Sa iba pang balita, pasado na sa ikatlong pagbasa ng Kamara at Senado ang panukalang batas na Anti-Bullying Act of 2012. Lagda na lamang ng Pangulo ang kulang upang maging ganap na itong batas. Ngunit giit ng Department of Education, hindi nito magagarantiya na 100% mapoproteksyonan ang mga kabataan sa pang-aabuso. Para sa detalye, balitaan mo kami, Christine Santos. Pasado na sa ikatlong pagbasa ng Kongreso at Senado ang Anti-Bullying Bill na tutulong na proteksyonan ang mga kabataan na nabibiktima ng pang-aabuso. Ngunit nilinaw ng Department of Education na hindi magagarantiyan ng panukalang batas na ito ng 100% na hindi na mabibiktima ang mga kabataan ng bullying. Kaya naman nananawagan ang ahensya sa mga magulang na doblehin ang pagprotekta sa kanilang mga anak kontra sa lahat ng uri ng pambubuli, gaya ng pisikal, verbal at maging sa social media. Ayon sa DepEd, lagda na lamang ng Pangulo ang kailangan upang maging ganap na batas ang Anti-Bullying Bill. Base sa pag-aaral, ang mismo nagsasagawa nito ay siya ring biktima ng bullying. Ang pag-astang sila ay nakahihigit ay madalas nilang ginagawa upang maitago ang insecurity na kanilang nararamdaman. Kadalasan namang nabubuli ang mga taong mapag-isa. Madalas ring mabiktima nito ang mga kabataan dulot ng diskriminasyon at pagtatangi tulad sa itsura, lahi, relihiyon o kapansanan, at gayon din ang mga kabataang walang kumpiyansa sa kanilang sarili. Para sa mga nakararanas ng bullying, iminumungkahi na mas makakabuting huwag na lamang magre-react at gumantisa ng bubuli upang maiwasan na mapalala ang sitwasyon. Makabubuti rin ang pag-iwas sa taong nambubuli sa iyo. Kailangan ring ipakita ang tiwala sa sarili at importante ring ipagbigay alam ito sa otoridad. Sa ngayon, nakikipagtulungan na ang DepEd sa ilan pang ahensya ng gobyerno. Malagdaan na ng Pangulo ang panukalang batas. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Christine Santos.